sila na wala pa silang basic knowledge when it comes sa trading. Then sumasabay na sila sa signal ni ganito, sumasabay na sila sa signal ni ganito. Kaya in the end, kasi nga hindi pa firm o wala siyang foundation, ang nangyayari is nauuwi sa sunog. Okay? Nauuwi sa myth na tinatawag na scam daw ang trading. Which is, ideally, hindi siya ganun. Kasi kailangan mo munang matutunan, lalong-lalo na yung basics, bago ka makapagpatuloy sa journey mo sa trading. Okay? And which is yun po yung magiging topic natin for the remaining 6 days. Kasi yung first day po ng module na to is all about naman dun sa introduction ng trading. So, hindi naman siya bago din sa mga ah, ano ngayon, sa mga bagong pasok kasi nga syempre bago nyo naman pinasok yung trading, alam nyo naman kung ano ang trading, anong financial market. Then yung data which is kahapon, yung navigation. And then ngayon, we will proceed for the technical. Okay? So technical which is market structure. So let me share my screen. And wala po akong i-discuss na slides. Okay? More on hands-on po tayo dito. Hide ko lang yung floating meeting control. And then, i-minimize ko to. Yan. So, ito po yung topic natin for tonight, which is yung market structure. So, yung iba, meron ng idea when it comes sa market structure. Yung market structure, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero ang ginagawa natin ngayon is we will dissect the market structure by its fundamental. Kumbaga, data or data to data tayo i-discuss natin yung all about market structure para at least maintindihan ninyo ng mas maayos. Kasi kung hindi natin i-discuss yung market structure lang yung i-discuss natin, most probably, kasi mostly yung mga trader nagfe-fail dito sa pag-analyze o sa pag-identify ng market structure. So we will, bibigyan natin ito ng oras na i-explain sa inyo ng mas detailed. Okay? So hanapin ko lang yung aking um, notes. Yan. So, first and foremost, ang market structure is binubuo po siya ng tinatawag na trend. Ay, so sa mga beginner, kailangan nyo malaman to. So, ang market structure is binubuo po siya ng trend. So, we have three types of trend. Okay? So, three types. So, kung gusto nyo mag-take note, take note nyo lang. So, three types of trend. So, ang first type of trend is yung tinatawag na uptrend. And the next is downtrend. And next is consolidation, range, o sa ibang term, range or kung pagkakaintindi niyo sideways. Yan. So ito po yung three types of trend, okay, na tinatawag, which is nakapaloob po siya sa market structure. So unahin natin yung uptrend. Ano yung uptrend? Yung uptrend, ito yung price action na makikita ninyo sa chart na which is continue siya na nagki-create ng high. Okay, or tumataas yung price sa mga beginner. So ito po yung uptrend na tinatawag. So sa trading terminology, uptrend po ang tawag doon. Pag once na yung price is umaangat. Ang downtrend naman, ito yung price na continuous na nagki-create siya ng downtrend momentum or bumabagsak siya. So yan ang meaning ng downtrend. At ang pinaka-last is yung tinatawag na consolidation or range. Ito naman yung price action or makikita nyo sa market na yung price is nagki-create ng ganito. So kung kumbaga hindi na siya nag-high, hindi na siya naglo-low. So kumbaga constant lang siya na
bumagapang sa market or nagki-create siya o dan sideways lang yung galaw niya, wala siyang trend. So, ang tinitrade natin as a trader or as a retail trader, ang kailangan nating sundan is yung trend mismo na uptrend and downtrend. Kasi ang consolidation, dapat nating iwasan ko. Kasi why? Kasi most likely, dito tayo matatrap. Okay? Kaso nga lang, as beginner, hindi rin natin alam kung paano ispat to. So, alongside sa module natin, malalaman nyo to kung paano nyo ispat yung range. So, ang pinaka-importante ngayon is matutunan nyo yung market structure and then yung types of trend. Okay? So, ayan. So, may uptrend tayo, downtrend, and then consolidation. Kung isa-spot natin siya sa mismong chart, dito muna tayo sa sa illustration pala, may kulang pa. So, pag once na nakita ninyo na yung price is umaakyat, and then pag nag-create siya ng ganito guys, meron siyang, kumbaga dito siya nag-stop, then bumagsak ulit, tapos umangat, tapos bumagsak ulit, then umangat, meaning meron pong terminology dyan. So, pag once na yung price is merong, kumbaga, nag-stop siya dito, and then bumagsak, meaning ito na yung tinatawag na higher high. Pag uptrend, higher high siya. So para at least mabilis yung pagbasa ninyo, pwede niyo siyang i-mark as higher high. Paano nabuo ang higher high? Kasi siya yung pinakamataas na naabot ng price bago siya bumagsak. So ang tawag naman sa baba, which is ito naman is yung higher low. Okay, sa uptrend scenario So every time nagki-create siya ng high, automatic siya yung higher high at ito yung pinaka naman, pinaka downtrend niya, ito yung higher low. So ang tawag dito, isa pang terminology when it comes sa pagbasa nito is pwede niyo siyang i-mark as impulsive and correction. So, ano ang impulsive at correction? So, hindi mabubuo ang highs and low kung walang impulsive and correction. Ang impulsive and correction is itong nakita nyong line na paangat and then yung pababa. So, ang higher high at higher low, yun yung stop o kumbaga stopping point ng price. Okay? Kung saan siya nag-stop and then nag-create ulit ng panibagong trend. So, ang higher low naman kung saan yung pinakamababang inabot ng price, then so on and so forth. So yan. Then ang impulsive correction, ang pagbasa ng impulsive correction is which is itong mismong nakikita nyong line. So i-delete ko muna para at least may idea kayo. So magsa-start ako ulit. So by creating the impulsive. Kung uptrend ka, ang impulsive niya guys is yung pataas, okay? Yung paangat na trend. Okay? At then yung correction mo is yung pagbagsak niya. And then magkikreate siya ng impulsive and then ito ulit yung correction and then magka-create ulit ng impulsive. So meaning, itong nakikita yung uptrend na to na line, ito yung impulsive niya. At yung downtrend naman nakikita ninyo, ito yung correction niya. Impulsive and correction. So ang rules ng impulsive and correction, lalo na kung uptrend ka, kailangan natin yan kasi yan yung identification ninyo kung nasa uptrend pa ba kayo or downtrend. Okay? Tandaan. Ang impulsive and correction ninyo, yun yung magiging basis ninyo kung nasa downtrend na ba kayo or uptrend pa rin. Okay? Kasi anong rule? So, ang impulsive, ito yung pinaka-trend talaga. Which is ito talaga yung sinasabay natin. Ang correction is, kumbaga, meron tayong price, okay, na biglang nag-shoot up, okay? Tapos walang selling na nangyari, guys. Kumbaga ang nangyari is trend talaga siya na as in bulusok talaga. May mga ganong cases. Pagpalagay na lang natin, ang correction, ito yung price kung saan nire-rebalance ng mga trader or yung mga nakaposisyon dun sa buy yung price para at least makakuha sila ng discounted price. So, explain ko sa inyo in layman's term. So, let's say for example, meron tayo ditong ganito. In layman's term to
ano ko sa inyo ng mas ano talaga, mas detail. So let's say for example, meron tayong product na ipagpalagay natin is ano bang magandang product? Cellphone. Okay, cellphone na lang, CP. Okay, CP. Hmm. Cellphone. So, pagpalagay natin iPhone. So, iPhone. So, iPhone yung cellphone. So, let's say for example, nung hindi pa nire-release yung iPhone, okay, yung mga investor doon which is nakasabay na agad sila doon, which is meron ng kumbaga ping sale o pre-sale na tinatawag. So let's say for example yung price ng iPhone that time, kumbaga nung nasa ping sale pa lang siya is pagpalagay natin na nasa 20,000 pesos. Okay, palagay natin 20,000 pesos. So dito bumili yung mga investors. Okay, so bumili sila dito. And then nung time na nilaunch na yung iPhone na new series sa market, is unti-unti nang nag-shoot up yung price. Kumbaga, lumaki na yung 20,000 na value. So let's say for example, dito sa taas, meron ng ipagpalagay natin, yung 20,000 is umabot na siya ng 30,000 yung price o value niya ng iPhone niya yun. Okay. So, yung mga nakapag-buy dito sa level na to, meaning profit na po sila ng 10,000. Okay? So pag once na profit na yan, kasi ang meaning, pag once na mataas yung price, syempre hindi naman pwedeng dito tayo bumili sa 30,000. Okay? So ang mangyayari is, kailangang mag-withdraw, okay, ng mga taong andito, bumili sa 20,000 dito sa 30,000 para ma-rebalance po yung price. So let's say for example, nag-withdraw sila at umabot ng 25,000 yung price. Yan. So, galing 20, tumaas ng 30, then binalik nila sa 25, dito ulit sila magbabay. So, kumbaga, meaning, ito yung pinaka-discounted area para sa kanila para makasabay ulit sa bagong momentum o bagong trend. So, kung manotice ninyo, bumili sila ng 25 dito, then nag-profit sila ng, pagpalagay natin, 50,000 na. So, ganun po ang trading. So, bibili po tayo sa pinaka-discounted price, then ibibenta natin sa pinaka-highest price. Okay? So, galing 20, dito, na-profit na sila ng 10K, dito, bumili sila ng 25, then, umangat ulit yung price sa 50, so, profit ulit sila ng 25. So, ganun po ang trading, no? So, ganito po siya. Ganito po gumagana yung higher highs, higher lows, kung uptrend ka. So, example, bumalik siya ng 30,000. Okay. So ngayon dito ulit sila bibili, magbabag ulit sila dito. And then pag umangat ulit yung price, syempre, yung mga bumili dito, may iba ding bumibili, no? Hindi lang sila, madami ding bumibili dito. At least sila alam nila kung saan yung pinaka-area, kung saan sila bibili. And then umangat ulit yung price. Meaning, kung 30,000 umabot na ng 100,000 example, yung price ng iPhone. So, yun po ang meaning ng uptrend. Okay? So ano ang pinaka-rules ng uptrend? Bawal na lagpasan ng correction yung pinaka-impulsive. Ulitin ko. Pero yung uptrend na to, nakita ninyong trend na pataas, yan yung impulsive nyo. And then yung correction nyo, itong downtrend. So kumbaga, ang meaning ng correction is rebalance. So magre-rebalance tayo para makuha natin yung pinaka-discounted price. Then bibili ulit, which is yung impulsive. Then magko-correction, bibili ulit. So meaning, siyempre, kung magbebenta ka, hindi naman pwede na dapat yung pagbenta mo is abutin niya yung pinaka mismong price kung saan ka talaga initially bumili. Kasi hindi po pwede yun. Malulugi po tayo pag once na nag-negative dito yung price. Okay? So meaning, pag uptrend ka, kailangan na paangat lang talaga yung price. Kasi kung once na bumagsak yung price, meaning talo ka doon. So, ang mangyayari, kung correction ka, hindi ka pwedeng lumagpas dito sa pinaka-impulsive o sa pinaka-umpisa ng impulsive mo. Okay? So, yun po ang rules. Kasi
pang-rebalance ka lang or pangkuha ka lang ng discount. Hindi ka pwedeng lumagpas dito sa pinaka opening price, no? Same as here. So ganyan po, no? Kung once na bumasag na siya, example, may impulsive ka and then nag-create na ng pagbasag dito sa pinaka opening price mo, meaning may tendency na mag-change na yung trend to uptrend na magiging downtrend na siya. Okay, so mamaya pakita ko sa inyo. Explain ko lang muna to. So, same as kung downtrend. So, ang downtrend naman, ang impulsive niya is yung pababa. Di ba kanina kung uptrend is pataas, ngayon ang impulsive niya is pababa. So, ang basa naman doon sa dulo ng impulsive at dulo ng correction is lower high and then lower low. Sana yun. Ito yung lower low, and ito yung lower high. Lower high. So bakit lower low at lower high? Kasi ito yung pinakamababang area na naabot ng price at ito naman yung pinaka highest na low na naabot ng price. So on and so forth. So ganun po magbasa. Yan. So baliktad naman pag once na magda-downtrend. So ang explanation naman doon, ang impulsive mo is downtrend, yung correction mo is yung uptrend. So pagpalagay natin na meron tayong trend na ganito ulit. So, let's say for example, yung iPhone is umabot na ng 1,000 o 100,000. Isa na yun, 100,000. Siyempre, profit ka na dito sa 100,000. Siyempre, ibebenta mo. So, let's say for example, yung 100,000 is umabot na ng, pagpalagay natin 50. So, siyempre, nabenta mo siya, and then yung price is umabot na ng 50. Siyempre, profit ka na nun. Okay? So, pag once na umangat ulit yung price, siyempre magre-rebalance siya, meaning yung rebalances na tinatawag. Example, umabot siya ng, galing sa 50, umabot siya ng 70. Example. So, yung mga seller, mag-aambang sila kung saan pwede pa silang makapag-profit ng maganda sa downtrend or sa pagbebenta. So meaning, galing sa 100,000, bumagsak o binenta nila sa 50,000, then may mga bumili dito, then umangat sa 70,000, then dito ulit sila magbebenta. Okay, ibebenta nila yung asset nila dito sa level na yan, example, umabot na ng 35. Okay. And then, umangat ulit, umabot example ng pagpalagay natin 48,000. So, and then ibebenta ulit nila. So nakuha nyo ba yung logic, guys? So, pwede kayo mag-ask ng question pag once na meron kayong question. Basta ang pinakailangan natin dito, intindihin, is paano ninyo i-identify yung higher highs, higher lows ninyo, lower highs, lower lows ninyo. Then, paano nyo identify yung impulsive correction ninyo. Okay? So, pag uptrend ka, ang impulsive is yung pag-angat ng price. Ang correction is pagbaba, which is yung rebalances. So, pag downtrend naman, bagsak yung impulsive niya, then yung rebalances niya is yung correction, which is yung uptrend. So, ganun po umita sa trading. Okay, in layman's perspective. So, kung may mga question kayo, ilapag nyo lang dyan sa chat box. Pagkatapos ng presentation is, i-ano natin yan, i-discuss. Okay? So, ano naman ang range? Ang range is, kumbaga, ito yung trend na hindi na nagkikreate pa ng highs and lows. So, syempre, kung range, hindi ka kikita dito kasi yung price is hindi na siya nagki-create ng discount, hindi na siya nagki-create ng premium. So, kumbaga, stay put lang siya doon sa mismong level kung saan siya nag-umpisa. Okay? So, mamaya, pakita ko sa inyo yung example nito sa live na chart. So, ito yung dapat nyong tandaan, guys. Okay? So, kailangan ninyong identify yung trend, number one. Then, yung trending nyo is always, ito lang talaga. Wala nang ibang trend sa market. Only downtrend, uptrend, and consolidation lang. And then, i-mark ninyo yung impulsive and correction ninyo.
no? And then ito yung pinaka-logic behind kung bakit may uptrend at downtrend na nangyayari. Okay, so punta tayo sa live na chart. So delete ko lang yung mga drawings ko. So dito guys, naturo ko naman sa inyo kahapon kung ano o paano gamitin yung mismong trading view. Which is, ang tools ko is ito sa taas, ito yung mga ginagamit kong tools. Actually, hindi naman gamit talaga kasi ito lang itong icon na to and then itong brush, itong icon na to yung mga nagagamit ko. So, ano ang nakikita nyo dito? Sige nga, ano yung nakikita nyo dito? So, sa mga newbie, ano po itong trend na to na nakikita ninyo? Okay. Ano po yung trend na yan? Okay. Sabi ni Sir Gabe is uptrend. Okay, sabi ni Ma'am Dimple. So uptrend, tama po, uptrend. Bakit? Kasi kung manotice ninyo, ang price natin is nagkikreate siya ng higher highs, higher low. Okay. So meron tayong higher highs, higher low. Higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high, higher low, higher high, higher low. So, disregard nyo na dito sa level na to. Dito tayo mag-focus sa mismong clear talaga. Dito sa level na to. So, ang tawag dyan is higher high, higher low. Saan yung higher high? Yung taas, yung higher low yung baba. So, pag once na binasa nyo siya in impulsive correction, ang impulsive nyo is yung paangat na price and then yung correction nyo is yung pababang price. Yung impulsive nyo is pataas na price, then correction nyo is pababa. So, ganyan po ang pag-mark ng impulsive and correction. Okay? So, meaning, nasa uptrend tayo sa level na to. So, paano natin nalaman? Kasi nga, alam natin kung paano ipat o sundan yung price sa market. Kaya nalalaman natin kung uptrend ba tayo o downtrend. Napakahalaga po nito, lalo na kung kukunin ninyo yung bias ninyo, napakahalaga pong ano yung yung pagbasa ng market structure. So dito may higher highs, higher lows tayo. So meaning, uptrend tayo dyan. So dito naman tayo sa iba. So dito na lang. Dito. So dito, anong tawag dito? Para at least may idea kayo kung anong sinasabi ko sa inyo. Ano to guys? Sige nga, range, hindi siya range. Ito ma'am. Mula dito. Ano tawag dito sa buong ano na to? Buong ano na to, trend. Anong tawag diyan? Okay, downtrend sabi ni Ma'am Daphne. Tama. Downtrend po tayo dito sa level na to. Okay, kasi ang ginawa ng price is nag-create siya ng lower low, and lower high. Okay. Sa uptrend is higher high, higher low. Sa downtrend is lower low, lower high. So meaning, pag nakita ninyo to, meaning downtrend kayo. Okay? So wala nang ibang doon. So paano mababasag ang tsuri ng isang lower high and lower low? So ang imamark ninyo, ang bawal mabasag sa lower low is ang lower high. So meaning ang taas. So, nakikita nyo itong may line. Yan yung pinaka-high na nag-take ng market na to, ng downtrend na to. So, kung downtrend ka, hindi pwedeng mabasag to. Kasi pag once na nabasag to, meaning, magkikreate na siya ng uptrend. Yun yung pinaka-rules. And then, magkakaroon ng tinatawag na market structure shift or yung tinatawag na MSS o meron ding terminology na CHOC, change of character. Meaning, yung sentiment ng downtrend is natapos na. So ngayon, pag once na nakita ninyong nag-break na siya, meaning ang mindset ninyo is mag-iiba na. So dating downtrend ngayon kasi nag-change of character o market shift na siya, mag-uptrend na kayo.
Okay? So mag-iiba na yung perspective ninyo o mag-iiba na yung tinatawag na bias. So kung uptrend naman kayo at yung low o yung yung higher low is mabasag, meaning magda-downtrend kayo. Okay? So may change of character na, meaning magkakaroon na ng downtrend yung price. Okay? So always hindi pwedeng mabasag yung pinaka low. Pag once na ah uptrend ka, hindi pwedeng mabasag yung yung higher low nyo. Pag once na yung downtrend naman, hindi pwedeng mabasag yung lower high kasi mag-change na ng sentiment yung price pag ganyan yung nangyari. Okay, na-gets ba? Okay, down sabi ni Ma'am Althea. So, meaning, hindi pwedeng bara-bara lang. Kailangan alam mo kung ano, kung nasaan ka, and then alam mo kung paano mo babasahin yung market. Kaya kung na-notice ninyo kami, is kahit na hindi na kami mag-drawing, kaya na naming basahin. Kasi mastery kasi ang trading, guys. Mastery ang strategy, mastery ang price action, mastery ang market structure. No, kahit na sabihin natin na wala ng drawing kasi nga sanay na ang isang tao, kaya na nilang basahin 'yon. No, katulad namin, kaya na namin siyang basahin. So, yan yung market structure. So, ano naman yung range? So, hahanap tayo ng range para at least meron kayong idea. Yan. So, ang range, dito tayo mag-focus, is like for example, ganito siya. Yan. So, yung price hindi na siya bumabasag, hindi na rin siya bumabasag sa taas, hindi na siya bumabasag sa baba, hindi na bumabasag sa taas. So, kumbaga, parang ang nangyari, ang price action is nasa sideways lang. Wala nang direksyon. Kumbaga, ganyan lang siya. Wala siyang direksyon. Meaning, pag ganyan yung nakita ninyo sa market, ranging yan. At yan yung dapat iwasan natin. Okay, so another ranging ulit dito. So, meron ulit yan. So, manotice ninyo, hindi na siya nagki-create ng tama na trend. So, ang iniintay natin dito, o dapat natin gawin, is iwasan natin to. So, ang hintayin natin dito is mawala siya dyan sa loob ng box na yan. Okay, so yan yung mga range na tinatawag. At sa market, most probably, or most likely, ito talaga yung pinaka kalaban natin. Kasi pag once na nadali tayo ng range, hindi naman kasi natin alam minsan nung mag-perform siya. Kaya may mga tendency na matalo tayo. Pero it's all about risk management lang din talaga. Along the way, ituturo din natin yan. So, yan yung mga range na tinatawag. So, ang tradable lang is yung uptrend and downtrend. Yan yung tatandaan ninyo na pwede ninyong i-trade yung uptrend and downtrend. Okay. So, ang tawag naman sa nakikita ninyo, bakit may mga ganito, coach? Yan, may mga ganito. May tawag dito. Yan. Bakit siya may mga ganyan dyan? Ano tawag dyan? Yan. Ano tawag sa mga ganyan? So, ang tawag po dyan is swing point. Okay? Yan yung area kung saan nag-swing. So, di ba, pag nakita ninyo nag-swing is parang roller coaster na umangat siya tapos biglang bumagsak. Yun yung mga swing point. Yung dulo nun is yun yung mga swing point na tinatawag. So, yan yung mga swing point. Ito, swing point to. Yan. So, yung higher highs, higher lows nyo, swing point yan. And then yung lower highs, lower lows ninyo, swing point po yan. Yan. To yung mga swing point. Yun yung tawag doon. So, napaka-importante lalo na yung market structure sa pagbasa talaga ng trend. Kasi kung hindi nyo alam yung structure ninyo, kumbaga ang mangyayari is nagtitrade kayo ng bulag, no? Lalo sa mga first time, kayo talaga yung pinaka ano nito, napaka-importanteng matuto. Kasi most likely yan yung stage ninyo as of now, no, na nagtitrade kayo ng bulag. Basta may signal, papasok lang, hindi ninyo alam kung anong structure na. 'Di ba? So, kaya sinasabi ko sa inyo na kailangan ninyong matutunan yung market structure para at least may idea kayo. Dahil pag once na bumato si coach ng signal, meaning, pag once na sinabayan ko, alam ko yung structure ko. Confidence ako or may confident ako na sumabay dun sa signal kasi tama naman yung sinabi niya. Paano kung basta ka lang sumasabay dun sa ano,
sa signal ni coach tapos mali-mali na pala. So, kumbaga, in your own perspective, kaya nyong ayusin yung mali ng coaches. Kasi kami, hindi rin talaga kami, ibig sabihin na coach kami is hindi kami nagkakakamali. So, nagkakamali din kami, okay? So, pero kung may idea kayo kung paano nyo i-handle yung perspective ninyo sa market, maiiwasan nyo yung mga mali na yun. Okay? So, napaka-importante kasi ang market is kinocompose lang yan talaga ng higher highs or ng uptrend, downtrend, and consolidation. So, kung manotice nyo dito, practicein nyo to, mag-mark ng uptrend, downtrend, no? So, titingnan ninyo dyan, yan. So, pag once na yung downtrend or yung uptrend is nabasag yung pinaka low or kung downtrend man or uptrend, o kung downtrend man nabasag yung high, meaning may change of character na. Let's say for example ito, nag-change of character na siya kasi nabasag na siya. Okay? So ganito na yung price action niya. So pag nabasag siya, may tendency bumagsak yung price. No? And then kung na-notice nyo, bumagsak talaga siya. Pag once na yung ano naman, yung downtrend naman yung nabasag, yung high, saan ba yung downtrend natin kanina? Yan. So kapag once na yung high naman o lower high yung nabasag dun sa downtrend, meaning mag-uptrend yung price. Pag once na uptrend yung price, pag nabasag yung low, magda-downtrend yung price action. Okay, so bukas is ituturo ko kung paano ninyo i-mark yung BOS or break of structure na tinatawag. Bukas yan. So ngayon, hindi ko kayo i-load ng masyadong madaming lesson or idea or knowledge para at least di kayo ma-analysis paralysis. So, ang pinaka ano ninyo ngayon, ang pinaka gagawin ninyo, assignment ninyo guys, para sa sarili ninyo hindi para sa akin, hindi para sa aming mga coaches dito. Ang pinaka importanteng gagawin ninyo, i-practice ninyo. Kasi guys, kung hindi ninyo ipapractice to, hindi to mag-make sense sa inyo. Okay? Kasi napakahirap pag once na tinignan mo lang then hindi mo siya inaral o pinaktis. So, inaral mo siya pero hindi mo siya pinaktis, useless pa rin. So, kailangan ninyong practicein din yung mga inaral ninyo. Ang assignment nyo, spot nyo yung ano ninyo, yung consolidation, spot ninyo o mag-drawing kayo ng ano dito, ng impulsive, mag-drawing kayo ng correction, mag-drawing kayo sa uptrend, mag-drawing kayo sa downtrend, tapos ipasa ninyo sa GC. Okay, para ma-correct po natin. So, step at a time, okay? Hindi tayo nagmamadali. Bawal magmadali sa trading kasi process po ang trading. Okay, yan yung sinasabi ko palagi sa community namin when nagbi-face to face kami. Ang trading is hindi po siya sprint, okay? It's a marathon. Marathon, pag sinabing marathon, long term yung tinitingnan natin dito. Kaya, ang sabi ko sa kanila, mag-practice kayo ng mag-practice ng mag-practice kasi ang pagpa-practice hindi po siya kawalan, okay? Hindi po siya hindi ka manghihina sa practice. Kung magpa-practice ka, it will make you better, okay? From the past. Katulad ng isang student ko, okay, sa mismong ano Kasi dito sa Aklan guys, sa mga hindi nakakaalam, dumayo sila coach Nip dito, nag-open tayo ng community sa Aklan and then meron tayong mga ginaguide na mga aspiring trader din. So, 3 months na po na na-found yung team within the Aklan. And then, meron na po tayong ginagawang mga face-to-face classes every weekend, every Sunday po. Hindi po tayo nagpapabaya, nag-aaral talaga. In just matter of 3 months, guys, kung makapasok lang kayo sa GC namin, tindi na ng mga result nila. Okay? So, andito yung mga buhay na patunay na grabe na yung mga results nila na na-acquire when it comes sa ano. And then, nakita nila yung kagandahan ng synthetic indices talaga. Kung paano siya i-trade. And then, meron ako ditong student na as in zero knowledge. Wala talagang idea sa trading. Okay? Kahit nga yung simpleng pagbasa ng basa ng
tawag dito, hindi talaga niya alam. Until such time na, yun nga, yung focus niya, yung ano niya, is mas lalong tumaas yung fire. And then ngayon, imagine ha, yung mga first time dito, hindi po ano yan, hindi po excuses na hindi kayo matuto kasi siya 3 months lang guys, pero ngayon nakakasabay na siya sa mga topics namin. Siya na mismo yung nagtatanong sa ganito ganyan. Dati hindi niya alam to, pero along the way kasi nag-focus siya, and then yung perseverance niyang matuto, yun po yung nag-guide sa kanya. Ang ngayon is mga topics po namin nakakasabay na po siya. So andito po siya si Sir Michael Abilio. Yan po yung malupit kong partner. Kasi grabe po yung pinagdaanan din yan. Kasi wala talaga. Tiki siya sa cellphone, hindi siya marunong sa ganyan to ganyan. So, pero dahil sa pagpupursige niya, nilaban niya talaga until such time na ngayon unti-unti nang nagbabago yung perspective niya. Unti-unti na siyang kumbaga lahat na ng mga lessons namin. Ito, pinagdaanan din nila to. O, hindi sila natuto ngayon in just 3 months kung hindi nila pinagdaanan to. Actually, 7 days module to. Kaya kung ano yung sinabi ko sa inyo dito sa mga first time, kung gusto niyo maging maabot yung naabot ng mga student ko in just 3 months, guys, sabi ko sa inyo, mag-practice kayo. And then sa mga and then sa mga ano na dito, matagal na sa trading pero kumbaga palagi pa ring loss o ganito ganyan, madami pa ring na-encounter na ganito ganyan. Guys, aralin niyo muna to. Balik kayo dito. Kasi malay ninyo, yung mali na nakita ninyo o yung mali na hindi niyo makita is makita niyo dito and then maayos niyo dito. Kasi ito yung pinaka-context. Kung hindi niyo alam kung paano to gamitin, hindi niyo mababasa ang market. Okay, ulitin ko. Kung hindi nyo alam to kung paano gamitin, hindi nyo mababasa ang market. Kasi ang only way possible para mabasa nyo ang market is dahil dito or sa way na to. Wala nang ibang way. Okay? So ito lang talagang uptrend, downtrend consolidation na to. And then yung impulsive correction. Itong 3 types of trend ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kung hindi ninyo alam kung paano to nagwo-work, hindi ninyo mababasa kung ano ang nandito. Okay? Nagigets ba? So type in yes nga kung nagigets ninyo. Yun, nagigets. Okay, so mark my word guys. Sa mga first time na andito ngayon, okay? Pag once na seryoso niyo lang talaga tong basic na to, ay sabi ko sa inyo, baka kayo na yung growth ninyo, mas matindi yung growth. Kumbaga, from zero, baka mag-jump agad kayo sa 30 to 50%. Okay? Kasi ganun nangyari kay Sir Michael. From zero, ngayon, na notice ko yung ano niya, na-observe ko sa kanya, is nasa 30 to 50% na siya. 'Di ba? So 50% na lang ang bubunuin niya para ma-make it niya. So kayo din sana ganun din mangyari sa inyo. Okay, sana po yun lang. Hindi po ako nagpi-please kasi hindi naman ako yung maapektuhan. Okay? I'm just kumbaga ang ano lang sa akin na sayang lang sa akin yung oras ko pag once na hindi ninyo sineryoso. Pero okay lang. Kasi yun talaga yung ano namin nila Coach Nem, no? Na magturo sa inyo about sa financial market. And then wala kayong makikitang community na as in ganito yung services when it comes sa community. Okay? So ang may tanong dito si Ma'am Abby. Sir, saan ang perfect time frame to mark the UT and DT? Actually, ma'am, bukas ituturo ko sa inyo kung paano i-mark yung UT and DT sa time frame. So ang kailangan lang ninyo ngayon is i-mark muna yung downtrend, uptrend, and consolidation. After nun, kinabukasan, para at least may idea na kayo, doon na tayo, isasalpa ko kayo sa time frame. Kasi mahirap to, pag once na isalpa ko kayo ngayon, tapos hindi pa ninyo alam kung paano to i-mark. Okay? Okay lang siguro sa mga may experience na, may knowledge na, pero sa mga first time, i-consider natin sila kasi ang ano nito, ang purpose naman ng 7 days module natin is to refresh and in the same time magturo sa mga first timer.
Okay? So bukas po natin yan, paano natin i-mark siya sa time frame. Okay? So madugo po yon bukas. So standby lang kayo. Okay, so tanong ko lang, coach, yung Yugo signal ba naka-base sa market trend? Under buy or sell? Bakit may SL pa rin? Actually, Sir JR, normal talaga yun. Okay? Kasi hindi naman lahat nababasa, sinasabi natin na automation. Okay? So, yun talaga yung weakness ng isang automation. Kaya dapat, pag once na nag-entry kayo, dapat i-make sure ninyo na nag-a-analyze din kayo. Hindi pwedeng iaasan nyo lang doon sa signal or sa automated signal. Okay, yun pag once na manual po yung pagbato ng signal. Pero pag once na automation, kailangan i-check nyo rin palagi yung trades ninyo or yung papasukan ninyo. Kasi minsan may mga di nakakaligtaan yung bot na hindi pasok pero pumapasok siya kasi nakadepende siya sa code. Kung ano yung parameter na nilagay sa kanya, yun din yung susundin niya. So pag nabasa na yun sa market, kahit na anong ano, mag-entry siya. So kailangan din kayo mismo matuto or kayo din mismo is mag-analyze din po ng market. Hindi po pwedeng iasa nyo lang sa AI. Normal po yun. Pero kung aware kayo, alam ninyo kung paano o anong nangyayari, hindi po kayo ma-SL ng sunod-sunod. Pero kung once na palagi ninyong sinasabayan, din hindi ninyo na-observe ang nangyayari, most probably po, may SL po kayo. Palagi. So normal po yun kasi on development pa po yung signal natin. May mga accurate trade siya, hindi naman siya palaging SL. May mga accurate trade siya pero minsan talaga hindi pa niya nababasa yung ano talaga. Hindi talaga niya ma-perfect pa. Kaya ongoing yung development under sa signals po natin. Pero pag once na na-master na ng bot yung all about sa logic ng signal, so most probably po magiging accurate na. Kaya nga sinasabi din namin sa inyo na always aral, 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 aral. So magiging benefit po ninyo yung pag-aaral ngayon kasi all about market structure to eh. Pag once na in-apply ninyo to sa signal, mas lilinaw po yung mata ninyo. Actually, meron po ako ditong member na tinuruan na gumagamit po ng Yogo Ashi. Market structure lang po yung tinuro ko sa kanya. Grabe na yung profit. Bata pa po, nasa 15 years old. No? So ngayon inaano na lang, pinaglalaruan niya na lang yung market kasi nga alam niya na kung paano gamitin. Aware siya kasi alam niya kung paano basahin ang market structure. Kasi kung hindi mo kayang basahin ang market structure, yun probably mangyayari talaga yun, sir. JJ. So, okay po ba Sir JJ or Sir JR? Yung mga malulupit na ano to, yung mga pioneer. Any question, sir? Sabi ni Ma'am Dimple, paano po malalaman pag pwede ka nang bumili? Malalaman mo siya based sa confirmation po ninyo. Actually, tayong trader, we have different kinds of perspective when it comes sa trading. We have different types of strategy. Kaya nga kailangan meron din kayong proven and tested na confirmation bago kayo sumabay. Hindi po pwede na pag nakikita niyo yung uptrend, sasabay lang kayo sa uptrend. Hindi po pwedeng ganun. Kumbaga, do you have, or kailangan mayroon tayong gintawag na game plan, system na tinatawag, no? Which is proven and tested natin. Pag sinabing proven and tested, na-practice na po natin siya. And the way na pre-practice natin siya is nakita natin na working siya. Para at least, dun po ninyo makikita yung tinatawag kung paano ninyo malalaman kung saan ka bibili at saan ka bebenta. Okay? Based sa strategy po. Along the way po dito sa tinuturo ko sa inyo, makakapag-create po kayo ng strategy. I promise you. Basta mag-focus lang kayo. Makakapag-create po kayo ng strategy dito with your own. Noted, coach. Sige, Sir JR. Any question, guys? Mga bago. Ano po ba? Nuggets po ba ninyo yung tinuro natin? Or else meron po kayong ano? Para at least, guys, bukas is makapag-continuous tayo na may peace of mind. Kasi kung may questions pa tayo na matitira, so hindi tayo makakapag-proceed ng maayos. Okay? So dapat meron tayong ano, meron tayong peace of mind na pagpasok bukas. Kasi bukas, guys, mas madugo po 'yun. Kasi isi-sit in na natin siya or i-identify na natin siya kung saan siya pwedeng gamitin.
Okay? Ang tinuro ko lang sa inyo ngayon is all about kung paano nyo basahin yung market by using impulsive and correction. Nasa uptrend ka ba, downtrend? Ano yung higher highs, ano yung higher lows, lower highs, lower lows mo? Bukas, mas madugo po yun. Huwag kayong umabsent kung kailangang maglaan ng oras kasi sigurado ako bukas talaga yung pinaka turning point ng strategy or ng topic po na to. Continuation po natin bukas. Ayun. So may question pa dito, sir. Okay, si ma'am. Ano. So sino pa pong may questions? Substructure. Hindi pa po natin ituturo yung substructure. Market structure lang po tayo. So baka ano na yung substructure natin, ituturo ko siya tomorrow. Tomorrow din siya. Tomorrow yung ituturo ko. So alongside with the support and resistance, no, bukas na rin natin tuturo yon. And then yung paghahanap po ng mga important level, so area of interest po natin. Yung mga tinatawag na POI, point of interest, area of interest, kung ano man yung gamit ninyo. Every 8 p.m. po ba ang meeting? Kasi busy po sa morning. Yes, Ma'am Jezabel. 8 p.m. po kasi ako busy rin po ako ng morning. Okay, so gabi lang po most probably yung free time po natin na ah magagamit. So may topic ba ng candlestick? Yes po. Mga day 5. So anatomy po tayo ng candlestick. Paano gumagana yung anatomy ng candlestick? Day 5 po yun. So pagbabasa ng candlestick. Bukas is all about ano na, support and resistance bukas para ano din mga important level. Pero dapat i-practice nyo to muna. Practice, practice, practice. Kasi bukas i-complement na natin siya eh. So, question pa guys. Actually, recording naman po to. So, mga gustong balikan yung topic na to, pwede po ninyong hingin yung recording kay Coach Nep, if ever man. So, sa mga first time nandito ngayon, do you have any questions? So, sa mga, ano natin, mga, ano na, existing traders na may experience na sa trading, do you have any questions? Kasi ako, dito talaga ako tumagal. Doon sa learning curve ko, ito yung pinakamatagal ko kung ano, kung topic bago ko natutunan talaga as in. Kasi dati tinuturo lang sa amin to, alam yan ni ano, ni Coach Nep and ni Ma'am Dimple kasi yan mga kabatch ko. Alam nila yan kung anong part tinuro yung all about basics. Then yung basics na yon, paulit-ulit akong natalo ng natalo na hindi ko alam kung ano yung reason, yun pala dahil pala sa basics. Kasi ang nangyari kasi doon ng time na yun guys is parang nakumpiyansa ako kasi akala ko is unbeatable na ako kasi nag-win streak na ganito ganyan. So, yun pala, pinaano lang, pinasarap lang. Then, biglaang binuhos niya lahat. Binuhos niya as in, lutang talagang buong ano ko. Buong araw ko lutang ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, anong ganito, ganyan. Naisip ko na kung magkikwit na lang ako, ganito, ganyan. And then, yun. Sinabi sa akin ng mentor ko, balik ka sa basics, baka doon yung problema mo. Then, bumalik ako doon. And then, ayun, naayos ko siya. Yeah. So, sa mga ano na ngayon, sabi nga ng isang ano natin, ng isang may ano yata, influencer, na pag once na natalo ka sa trading, hindi ibig sabihin talo yon. Meaning floating yon. Floating na negative sa'yo. Matatalo ka lang sa trading pag nag-quit ka. Kasi yun na yung time na nag-decide ka na mag-quit. Yun yung totoo, totally talo ka. Pero ngayon yung mga tinatawag na losses o na-acquire natin, it's a part of floating negative sa PNL natin. So, ibig sabihin, pag floating siya, may tendency mabawi, di ba? So wala namang floating na nag-e-end talaga sa totally wasak talaga eh. So nababawi yun kasi meaning floating pa lang siya. Okay?
So, pero pag nag-quit ka sa trading and then, yun nga, parang nag-donate ka na ng madaming effort, money, no, sa market, useless yung pag-quit. Kaya yun yung naisip ko na, hindi pwede to. Sayang yung lahat ng pinaghirapan ko. Kaya ako dati guys, bigyan ko kayo tip. Nung nag-aaral ako dati, kumbaga, walang araw, walang gabi na hindi ako nag-aaral. Take note walang araw, walang gabi. Kasi that time, employed pa ako. So, meaning, pag employed ka, busy ka sa umaga, gabi ka lang may time. Kaso sa akin, hindi pwedeng ganun. Kasi hindi ibig sabihin guys, kung busy ka talaga. Yun kasi yung iba, sabi nila busy, gabi lang may time. Pero para sa akin kasi, hindi ako naniniwala doon. Kasi dati akong empleyado eh. Busy din ako sa trabaho ko. Pero nakakapag-aral pa rin ako sa umaga. Imagine nyo yun na free time ko. Yun yung time na mag-aaral ako. So, yung tinatawag na walang time, ganito, ganyan, hindi na ako naniniwala doon. Kasi, kung desidido ka talaga, you have the courage, kahit anong sitwasyon mo, kayang-kaya mong bigyan ng oras yan. Hindi naman natin sinasabi na dapat isang araw yung oras mo sa trading. Pwede na yung 15 minutes, o 10 minutes, at least ma-refresh ka lang, guys. Hindi pwede kasing lalo na kung first timer ka or an aspiring trader ka, lalo na kung wala pa, hindi pa nabibuild sa mind mo yung all about sa trading, ano yung mga ganito ganyan, kailangan talagang nagre-refresh ka talaga. Hindi pwedeng hindi ka mag-refresh. Kasi pag once na hindi ka mag-refresh, automatic yun. Okay? Ang mangyayari doon, makakalimutan mo na naman. Tapos, nangangapa ka na naman ngayon sa hangin kasi sabihin mo sarili, naturo sa akin to kasi nakalimutan ko." So, may mga ganong ano ba. Ang problem doon, wala ka nang babalikang lessons na about doon, 'di ba? So, matagal-tagal ulit bago mag-over si coach ng ganito. So, hindi din mo naman matututunan ulit. So, ngayon, magsi-search ka sa internet. Yung nakita mo doon is halo-halo na. Ngayon, ang nangyari, pinag-aralan mo lahat at in the end, walang natuto o wala kang natutunan. Ang natutunan mo is mag-quit. Yun lang yung ano mo, natutunan mo. So, hindi ano guys, hindi imposibleng matuto. Hindi imposibleng mag-aral ng umaga at gabi. Okay? Kasi hindi naman hinihingi ng trading o ng pag-aaral yung buong araw mo eh. So, bigyan mo ng 10 minutes na as in, ano lang, mag-refresh ka lang. Ito yung tinuro ni coach, mag-mark ka ng ganito. Kasi mastery nga guys eh. Mastery yung laruan ng trading. Hindi ito yung ah, katulad sa school na i itetest ka, ganito, ganyan. Ang magtitest sa'yo is ikaw mismo. Ikaw magkikreate ng sarili mong problem, ikaw yung magkikreate ng sarili mong solusyon. Mabuti sa school kasi tinuturo yung solution sa problem. Sa atin dito sa trading, hindi po tinuturo yung solusyon. Ikaw ang gagawa ng solusyon. Yun, madami pa po. Madami pa po. Actually kami malayo na pero malayo pa kami. So hindi pa talaga kahit sabihin natin na may idea na sa trading, hindi pa kami satisfied sa ganitong level. Gusto pa namin ng mas mataas. Kaya kahit na ganito na yung level namin, daily pa rin kami nag-aaral. Imagine yun daily. And then, yun, nangyari. Nag-quit ako dun sa job para makatutok ako sa trading. And as of now, 3 years na po akong unemployed. Yan. So, any questions, guys? So, if you don't have any questions, we will move forward na rin. So, ibibigay ko na yung floor kay Coach Neb, baka meron pa siyang idadagdag. Maraming salamat sa time, guys. See you tomorrow.